Gaano kalaking bagay sa career mo, Mads, yung paglalaro mo sa Japan? Sobra. As in, parang nabuksan yung mata ko sa mga na-experience ko, sa nakikita ko. Besides their culture and how they are as athletes. Grabe din talaga yung passion nila. As in, tayo, di ba, after natin mag-ensayo, uwi or Ay. parang mag-unwind muna tayo. Ganun. Pero sila kasi, meron kasi kaming film doon, tas ina-upload agad nung stats namin. Grabe sila, as in, pinapanood talaga nila kahit sa training lang kung anong tamang ginawa nila or maling ginawa nila. Sometimes I feel like it's an unhealthy obsession na rin yung ginagawa nila. Kasi kaming mga imports na sinasabi namin, don't you have friends? Don't you want to go out and have some fun? Sasabihin lang nila, no, study, ganun. So parang, siguro in a way na na-appreciate ko rin yung, that's why their level is that high. Kasi, attention to detail sila. They're very passionate about what they're doing. So, even the coaches, as in, wala pa yung players, nandun na yung coaches, nag-meeting sila. So, personally sa experience ko, I feel like, ang dami ko ring nabaon pauwi. Kasi hindi lang sa players yung nabibigay kong lesson or advice. Nabibigyan ko rin yung coaches kasi sabi, naghihingi sila paminsan, ano bang ginagawa niyo sa Japan? Gano'n. So, paminsan ako nag-share din ako sa experiences na kung ano mang pwede nilang pulutin sa gano'n. Wait man, sorry, curious ako kung paano ka napunta sa Japan? Sobrang last minute, ate. Oo. Kasi may players sila na ACL ulit. So, kinailangan nila ng medal. Naghanap daw sila sa YouTube. Tapos may agent na nag-approach sa akin. Tapos he asked me if I was open. Sabi ko, yes, I am open. Tapos nung nag-yes ako, nagbigay siya agad ng timeline. Sabi ko, oh my God, it's that early. Biglaan. Oo, biglaan talaga. So, at first talaga, I was hesitant kasi galing akong second ACL nun, diba? Naka-back-to-back na finals appearance si Choco. So, parang ako, hesitant pa akong iwan, ganon. Pero, nung tinanong ko yung parents ko, tinanong ko sila Coach Dante, go sila. So, nung na-feel ko yung support, out of my comfort zone siya and it's something new for me. And syempre, malaking tulong talaga siya for my experience as a player. Yes, and sa career, diba? Anong team yung nasalihan mo doon? Kurobe Aqua Fairies. Gano'n ka katagal sa 6 months. Wow, 6 Si months. ate din, doon din siya naglaro nung before pandemic. So, kaya siguro sila naghanap ng Pinoy. Kasi nakuha nila si ate din before. Saang city yun nakabase sa Japan? Para siyang region sa Toyama Prefecture. Tapos Kurobe City. Wait lang, Tokyo or iba pa? Malayo talaga. As in, kahit hindi ko nabibisita sila Mark, sila Jaja, sila Gia kasi sobrang layo ko. So, isolated ka talaga? Oo, walang malls. As in, supermarket lang yung mapupuntahan mo sa city namin. So, ayun, ang makikita mo lang mga bundok, dagat. Paano yung naging routine mo doon? Kain. Parang sa Ateneo. Hindi naman bago. Parang ka nasa dorm. Kain, tulog, training. Yun. Ganun lang talaga yung life doon. Pero malungkot. Tahimik kasi. Kasi tahimik eh. Hindi pa sila nakakapagsalita ng kahit English. Nahihirapan sila. So, ayun, na-curious lang ako kasi di ba nasabi mo nga na sobrang valuable is life sila. So, ano pa yung mga ibang bagay doon na sobrang na-culture shock ka? Sa atin, hindi tayo ganito, sa kanila, ganun sila. Yung punctuality talaga nila. As in, hindi natin makakaya dito sa Pilipinas. So, parang paminsan, ang hirap lang siyang hindi hanapin since nanggaling ka na doon. Pagbalik mo dito, kaya naman nila. So, bakit tayo? Hindi natin nagagawa. Kasi doon siguro wala rin traffic eh. No? Oo. Alam mo, yun yung sabi namin, kasi nag-travel kami. Ang sayo commute. Mag-commute. Tsaka on time talaga. Tsaka magplano na kasi kahit anong gawin mo. Eksakto. Eksakto lahat. Kahit anong sakyan mo, mapupuntahan mo yun ang time na gusto mo. Sa atin kasi depende sa araw, depende sa oras. Depende sa weather. Pag umuulan, madedelay pa lahat. Iba-iba rin yung travel time talaga. So, di mo masisi. Pero sa punctuality naman nga sa training, pwede mo naman nga agahan umalis. Kung alam mo naman na din yung traffic, diba? Oo, yung routine dito. Diba? Pero kasi dito kahit tagaan mo ng 2 hours, minsan, 2 hours din yung biyahe mo. Diba? So,
Other Iba than din talaga. volleyball man, nag-try ka ba ng ibang sports doon sa Japan? Or may ibang Sa hobby ka Japan, ba na hindi. naisipan? Wala ka ng time din talaga to Hindi explore. naman sa walang time. I think nag-ikot lang ako, nagbabike lang ako, yun ang talaga ginagawa ko. sayang. So, during your off days, ganyan din ang ginagawa mo? Nagbabay? Nagluluto, nagmi-meal prep, yun. Mm-mm. Kasi Marunong ka talaga magluto? Or natuto ka doon? Napilitan. Napilitan. Medyo marunong, pero napilitan talaga kasi nakakaumay. Masarap yung food nila, pero nakakaumay talaga. Mm-mm. Imagine mo araw-araw ganun, di ba? So, Pagpaulit-ulit. di mo talaga maiwasan maghanap ng mga sinigang, mga adobo. Yes, of course. The Filipino Mm-mm. food. Mamimiss mo talaga. So, nung bumisita sila mama, nagpadala ako ng maraming sinigang mix. Sinigang mix. Yes. Mag-isa ka sa dorm mo doon. Mm-mm. Wala kang kapitbahay na teammates. Sila Meron umuwi akong- sila sa bahay. Nasa isang apartment, isang compound kami ng mga foreign players. So, paminsan nag-aaya sila, mag-dinner kami, gano'n. Mm-mm. Nagdi-dinner naman kami, but most of the time, since pagod sa ensayo, nagkukulong lang talaga kami sa kwarto. Ang training nyo doon, ilang beses? Isa lang? Depende kay coach. Sometimes twice, sometimes once. Mm. Pero as in, may separate time kami for viewing. So, paminsan naabot ng 2 hours. Yung Wow, viewing. Grabe. Paano sila mag-viewing doon? Parang Curious. nasa Since sobrang classroom, te. specific. Parang nasa classroom. Per Nag-aaral rotation, lahat ng palo, lahat ng tendencies nila. As in, very detailed talaga Mm-mm. sila. From kung anong game, ito yung starter. Mm-mm. As in, bawat game, detalye talaga yung pinag-aaralan. Sa tingin mo, Mads, yung ganong klaseng viewing, nakaka-help sa inyo during games? Oo, but I feel like at the same time, medyo nakaka-overload siya ng information. Yeah. Kasi pag sobrang dami, hindi mo na alam kung ano ba talaga yung priority mo sa like a certain situation, di ba? Mm-mm. Parang ang dami mong maiisip. Mm-mm. Pero hindi, maayos naman yun. Depende na lang siguro sa player kung paano nilang Yeah, absorb. Oo. Hindi kasi minsan, kahit anong view mo, iba yung nangyayari in Yeah. actual game di ba? So, minsan sa sobrang pag-iisip natin, nakakalimutan na natin kung ano yung nasa harap nating sitwasyon. So, ang hirap natin. Pero at least, may idea ka lang din kung ano yung kalaban mo. Pero ganun. sila, sa tingin mo, mabilis sila nakaka-absorb ng mga detalye ng... feeling ko mas mabilis sa atin. Kasi, I mean, grassroots pa lang nila, maayos na yung volleyball. So, True. siguro, nung bata pa lang sila, medyo Sanay na. mataas na yung IQ nila IQ pagdating sa volleyball. Tayo kasi medyo late tayo sa Philippines. So, siguro mas madali for them to apply yung mga tinuturo sa kanila. May pagkakaiba ba yung feeling ng pag naglalaro ka sa Japan? Oo, Tsaka sa Philippines? Oo. Pag nasa Japan ako, feeling ko hindi ako marunong mag-volleyball. Ay, totoo. Ganun kalala. Alam mo yung parang feeling mo dito sa Pilipinas, may ball control ka. Tapos pagdating mo sa middle, di ba, may ball control. Tapos pagdating sa Japan, parang hala, nakakahiya. As in, parang, yun talaga. Parang feeling ko first year ako ulit at Els. Ganun kalala na, shit na, ay, pwede ba magmura dito? Pwede. Parang, hala, dati nagagawa ko naman to sa Philippines. Bakit pagdating dito sa Japan, medyo nag-overthink din ako. For some time, as in, nahirapan din talaga ako mag-adjust. Siguro sa pace din kasi nila. Pero, habang tumatagal naman, nakaya naman makipagsabayan. Hirap nga ng gano'n. Lalo kasi pag lahat ng teammates mo. At saka doon ba sa Ganun kanila eh. halos magkaka-level? Like, kunyari, kaya talaga mag-dig. Yung, Oo. as in, Walang yung middle. skills nila. Diba? May, minsan Kahit yung alam mo yung middle middle nila. or... Ayun, diba? Kahit yung middle nila, magaling diba? dumepensa, kabog. So, may pressure ba yung dahil, syempre, ka-import ka doon. So, may pressure ba siya? Kaya, ganun yung naging, Medyo. Kasi, syempre, kinuha ka nila para tulungan yung team nila. Doon nga ako parang feeling ko sobrang na-humble ako as a player. Kasi, dito sa Philippines, di ba parang hindi ganun kaangat yung skill level ng bawat teams, hindi pa ganun kataas yung level ng volleyball sa Pilipinas. Pero sa Japan talaga kasi alam mo, nagkapag-Olympics na sila, ang dami na nilang, yung grassroots talaga nila, as in inayos talaga nila from scratch. So, I feel like sobrang naano ako. Kaya sinabi ko parang feeling ko balik ako first year kasi ang dami ko ulit natutunan. Parang feeling, hindi naman sa nag-back to zero, pero ang dami lang na-correct na okay, ganito pala siya. Or may mga bagay pala akong kailangan pang pag-aralan for myself. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala. Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Grab a spot. Relax lang.
at makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang. Follow us on YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.